subscribe! So ayun guys, no, again, what's up? Welcome back to my YouTube channel, ang Kalbong Ibon TV. Sa matagal ko ng subscribers, so alam naman nila na ang aking hobby talaga is ang pagbibreed, pag-aalaga ng mga ibon. Nagbibigay tayo ng mga tips. Sa ngayon, nahilig na rin tayo sa pagmamanok. Ayun, so hindi naman din kasi nagkakalayo yung manok at ibon dahil pare silang avian. Hindi tayo papapaligoy-ligoy pa. Ang topic natin for today is about sa manok na nag-iitlog ng walang shell. Yan. So ito, kung makikita nyo, ito nilabas niyang itlog. Wala siyang eggshell, malambot siya. Then, ayun, meron din siyang nilabas na may shell kaso manipis. So na-resolve po natin yan. So kung makikita nyo, ito yung mga shell naman na aking na-collect. Galing sa mga previous hen ko na nag-itlog na at nakapapisa. Kasi nakapag-breed na rin tayo. Yun. So, kung bakit ko pinapakita itong mga eggshell na to is malaking tulong po ito para dun sa ating manok na kaninang nakita nyo na nanghihina. Ang bloodline pala niya is ano siya, isang white claret. Then, eto na siya. Yan. I-explain ko kung bakit naging successful. Umiitlog na po siya. Ang bilis, no? Yun. Kasi nga, kaya ko siya sinishare para sa mga iba na wala pang karanasan, sa mga beginners o sa mga newbie. Kasi nga, akin na na-experience. Kaya sinishare ko na baka sakaling makatulong sa inyo ito. Yan. So, ang ginawa ko is, yun nga, yung mga eggshell na pinakita ko kanina, dinudurog ko po yun. Then, pinapatuka ako sa kanya. Sinasabi ko lang yun sa lupa. Kasi sa experience ko, yung mga pulit o yung mga dumalaga na first time mag-itlog o mag-breed, sila yung ganyan nakaka-experience yung walang shell yung itlog. O kaya naman, yun nga, nahihirapan silang umitlog, nanghihina sila. So, ang binigay ko, bukod pala doon, nagbigay tayo ng mga synthetic vitamins gaya nung calcium, tsaka multivitamins, then yun nga, yung Bexan na may folic acid. Napakaganda niya sa inahin na bago natin i-breed, bigyan natin ng mga ganung vitamins. Bago natin isa lang. Siyempre, nandun na rin yung pagpapaligo, purga, then paarawan din natin sila para ma-absorb nila yung mga vitamins na binibigay. Yun nga po pala, no, pag once na ano na rin natin, na-observe natin na yung ating manok o inahin is parang nanghihina, din natin kalimutan bigyan sila ng mga electrolytes. Yan, so dextrose powder, kasama na rin po yan. Then hanggat maaari, ang pakain natin sa kanila is wet feeding o yung mga soft lang po. Kasi medyo stress sila. Kasama na dyan yung hirap silang tumunaw ng pagkain. Ganun ang experience ko sa mga manok o inahin na gaya nito. Kung napansin nyo sa unang video natin yan, hinang-hina siya. Wag mo po natin papakainin ng sobrang dami. Kahit pa konti-konti lang. Okay lang po yun. Basta yun nga, alagaan lang natin siya sa electrolytes, sa tubig na may mga vitamins din. Gaya nito, hindi ako nag-endorse pero alam niyo naman, madalas kong gamit yan. No? Kung nakikita niyo kulay ng tubig, Bitmin po. So, yun lang po, no? Again, salamat sa panonood. Happy birthdays!